Hello mga ka-jowa balls, mag-grocery muna kaming mag-asawa. Paubos na kasi yung mga kailangan namin sa kitchen, sa toilet, at saka yung for personal hygiene. Sakay nga pala kami ngayon ng Sungteo. 10 baht lang yung pamasahe namin from our place papunta sa Tesco. Ito kasi yung pinakamalapit na supermarket sa amin. Meron din ditong Tops sa may Central. Meron ding Big C, Mini Big C, Extra Big C. Pero since sabi ko nga kanina, ito yung pinakamalapit, kaya dito kami palagi namimili ng mga kailangan namin. Pagpasok dyan, yung kaliwa, yun yung food court. And then, meron ng ilang mga resto, yung Swensen. Masarap kumain dyan sa Hachiban. Masarap din kumain ng noodles. Diyan kami lagi kumakain ng noodles. At saka, itong mga tinitindang mga snacks. Ito yung napansin ko sa mga talat or mga night market dito. Palaging maraming snacks na ibinebenta. Mahilig kasi yung mga Thai sa mga ngut-ngutin. Pagpasok namin sa loob, ito mga naka-yellow ang mga prices. So, ibig sabihin, pag naka-yellow yan, sale. Marami na namang mga naka-sale ngayon. Actually, sa loob na isang taon, hindi lang 1, 2, 3 beses nagse-sale dito. Kasi kahit birthday ng hari, birthday ng reyna, or kapag may malaking festival dito, palaging sale, palaging naka-yellow yung mga prices. Nakakatuwang mamili, lalo na kung marami kang extrang pera. Extrang time, marami kami noon. Pero yung extrang pera, walay. Siyempre, kailangan i-budget ang pera. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang yung gustong bilhin. Pero tingnan nyo, yung air conditioner nila dito, 8,000, may 16,000 baht. Masarap sanang magpadala sa Pinas kaso hindi talaga pwede. Hindi kaya. Matagal na rin akong hindi umuwi ng Pinas. Ganito rin bang mag-sale ngayon sa Pilipinas? Paki-comment po ng inyong experience sa mga sale sa Pinas. Thank you po. Ang sale nga pala dito ay hindi umaabot ng 2 to 3 or 2 to 5 days lang. Umaabot yung sale dito ng 15 days or minsan 1 month sale lahat. Dito tayo sa mga bilihan ng chocolates. Yung mga chocolates dito, mga regular chocolates lang din na meron sa Pilipinas. Iniisip ko nga bakit walang chocolate store dito sa Thailand. Nung nasa Singapore kasi ako, merong chocolate store sa may Lucky Plaza. Doon ako palagi namimili ng chocolate kahit kakainin ko lang ng personal. Yan, mga noodles. Yung dalawang yan ngayon ang pinagtitiisan namin kainin. Kasi wala nang pancit canton akong makita. Yung Indomie o kaya ay sedap ng Indonesia. Hindi na kami nakakabili ng ganun dito. Diyan din ba sa Pilipinas? Hindi na rin sila nagbebenta ng Indomie or sedap. Nakakamiss kasi lasa or katulad yung lasa nila ng Lucky Me Pancit Canton. Ito naman yung mga prices ng mga bigas. O yan, mahal dyan sa Pilipinas ang mga bigas, diba? Ito dito yung mga jasmine rice. Yan, 5 kilos nga pala per sack yan. Or per pack. Ang binibili namin ngayong rice ay brown rice. Hindi dahil ayaw na namin ng white rice. Pero syempre, tumatanda na tayo. Kailangan nating mag-adjust ng lifestyle para sa healthy living. Pero syempre kapag ka naman kumakain sa labas, naka-white rice pa rin. Ito nga palang rice na to yung binili namin 189 baht siya, 5 kilos na jasmine brown rice. Tapos napadaan kami dito sa part na to. Tumatanda na talaga ako kasi ito na talaga yung mga hilig kong bilhin ngayon. Mga kitchenware. Ewan ko ba? Tanggap ko na. Tumatanda na nga ako. Masaya silang tingnan. Oy, di ba? Hinawakan ko pa pero hindi namin binili kasi wala sa budget. Tapos ito naman yung mga mantika dito. Dati nagmahal din yung mga mantika. Per bottle, nag 60 to 70 plus yung presyo. Pero ngayon, nagmura na ulit sila. Nakabili na ulit kami ng tig 49, tig 47 baht per bottle na mantika. Marami silang choices ng mantika dito. May palm oil, may vegetable oil, olive oil, yun.
So, paano? Ang dami ko pang daldal. Magbabayad na kami. Hanggang sa ulitin mga ka-Jowa Balls. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo yung video ngayon. By the way, yung presyo nga pala dito, parang sa Pinas din pag kinonvert.